Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Romans 5 verse 20. Praise the Lord. Moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Praise the Lord. So, ang tanong ngayon, why sin abounded? Bakit ang kasalanan nag-abound? Nagmasagana? But the grace did much more abound. Ngayon kung isipin mo, sa panahon ba ni Adam at saka ni Eva, wala pa bang grace noon? Wala pa bang grace of God? Hindi ba sila nakasali? Actually, from the beginning, nandyan na ang grasya ng Diyos. Because He is the same yesterday, today, and forever. Kung merong grasya ang Diyos ngayon, ganun din noon, and forever. Kasali sila. Kahit mula sa langit, nandyan yung grasya ng Diyos. Patuloy na ginagawa niya. Kaso dahil lang sa pride of life ni Lucifer, hindi niya matanggap na merong superior sa kanya. Yan ang mahirap. Sa buhay ni Adam naman at saka ni Eva, it was the grace of God that God gave them the warning. Palagay natin may mga pagkain dyan. Alam mo yung pagkain na yan, lason, makapatay. Hindi mo nilagyan ng karatula. Hindi mo nilagyan ng notice. Itong pagkain na ito, makapatay, huwag niyong kainin. Kung hindi yun sinabi ng ating Panginoong Diyos, walang grace ang Diyos. Kasi hinayaan niya ang taong makakain sa hindi niya alam na makapatay pala. Pero naglagay ang Diyos ng notice. Naglagay ang Diyos kahit paman ng warning na huwag niyong kainin yan. Kasi once kainin niyo yan, surely mamamatay kayo. That was the grace of God. Favor of God. Para iligtas sila sa kamatayan. Pero dahil nga sa katigasan ng ulo, dahil nga sa deception ni Satanas, bakit pala? Kung merong deception si Satanas, wala ba tayong Diyos na nagsasabi ng totoo? Wala na ba lang talaga ang taong pagkakataon na mapanatili niya ang biyaya ng Diyos sa buhay niya? So it is a matter of choice. Bakit? Nung binagsak si Lucifer dito sa lupa at dinisip niya si Adam at si Eva, wala bang naunang guidance ang Diyos sa kanila in order to be preserved in the paradise? Meron. But it is a matter of choice. Pinili nila. Yung kasinungalingan ng masamang espiritu, and they disregard the truth of God na nagsasalita sa kanila ng katotohanan. Kaya ganun din sa buhay natin. Yes, dumating na ang grasya ng Diyos sa atin. Nalasap natin ang grasya ng ating Panginoong Diyos. Where sin did abound, the grace of God did much more abound. But the first question, why sin did abound? Dahil ang mga tao, they choose. Pinili nila yung disobedience. Ayaw nilang mag-obey. Mas pinili nila yung mag-disobey. Kaya warning yan sa atin. Do not ever choose disobedience. Diyan ka mapapahamak. Diyan ka matapon sa impyerno. Diyan ka malalaglag, mapapahamak. Choose obedience. Tingnan mo sa panahon ni Enoch. Why Enoch was taken by God? Wala pa man Jesus Christ noon. May grasya na ang Diyos nung una pa. Because Enoch chose to walk with God. Praise the Lord! He refused to walk with the influence of Adam and Eve. He refused to walk the influence of Cain. May mga tao na noon na well-known sa kanilang disobedience at sa kanilang
ikinapahamak. But Enoch choose to walk with God rather than to walk with these evil persons. Kaya ngayon sa buhay natin, it is a matter of choice. Pumili na tayo. God set us two things. No? Ang Diyos naglagay sa atin ng dalawang bagay. I set you before you two things, curse and blessing, life and death. Kaya it is a matter of choice. Pagpili lang natin, kaya let us be careful of choosing. Mag-ingat tayo sa pagpili. Praise the Lord. Gamitin natin ang katotohanan ng Diyos para hindi tayo ma-deceive. Gamitin natin kahit taman ang Word of God para hindi tayo ma-deceive. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, if ye continue in my word, ye shall my disciples indeed, and you will know the truth. Ano ibig sabihin, you will know the truth? Malalaman nyo ang katotohanan na ang dati nyong naintindihan, dati nyong pinapractice, dati nyong pinaniwalaan ay kasinungalingan. Kasi magkakaroon ngayon ng comparison, magkakaroon ngayon yan ng effect. Pag nalaman mo ang banal na salita ng Diyos, na katotohanan ng Diyos, that is the time you will realize the false things, yung mga mali na mga bagay. Kaya ngayon, alam mo na yung mali, alam mo na yung tama. Anong pinili mo? Alam na ni Adam, ni Eva makapatay. Merong nagsulsol sa kanila ipakain. Sino ang pinili nila? Pinili nila yung nagsulsol, na alam nila na mamamatay sila. Kari-recite nga lang ni Eva, pagsabi ni serpente sa kanya, what God hath commanded you. God commanded us not to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, because the moment we eat that, we will surely die. Kari-recite niya pa lang. And yet, she chose doon sa salungat, sa sinabi ng Diyos. Kaya ganun sa buhay natin sometimes. Karirinig lang natin ang banal na salita ng Diyos. We have just received the Word of God, and after that, we violate. After that, we transgress. Kaya, nasa tao ang pagpili. Nasa Diyos ang judgment. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang pagbigay ng resulta sa ayon sa gawa natin. Kaya, therefore, sa buhay natin, if the grace of God did abound, let us therefore grab the opportunity. Anong meron diyan sa grace? Ano yung sa bangko? Di ba ang bangko pag na-foreclose ang isang property because they loaned it to their bank and the property is being collateral. Pag di sila nakabayad according sa kontrata, ipo-foreclose yan. Pero meron tinatawag na grace period. Pag mag-beg yung kanilang client, sir, can we have a chance to buy back the property, na mabili namin uli yung property? Can we make some arrangement na hindi naman kami masyadong mahirapan? Sabihin ng sige, I will give you the grace period. Ang grace period, meron niyang length of time. Meron niyang bracket na panahon. If you can hit within that period, okay. Pangkin mo uli yung property mo. Pero pag mag-lapse yan, wala. Tapos na yung grace period. Kaya pag sinabing grace, meron itong limitation. Meron itong tinatawag na hangganan. Kaya dumating na ang grasya sa buhay natin, huwag mo nang hayaan yung grasya na yan na wala ka namang ginawa na karapat-dapat mong gagawin for you to be saved. So ang grasya ng Diyos, nagbibigay sa atin yan ng pagkakataon magsisi, nagbibigay sa atin ng pagkakataon tumalikod sa kasalanan, nagbibigay yan ng pagkakataon na matutunan natin ang nararapat at tama sa mata ng ating Panginoong Diyos para gawin natin. So, that's why God said, I set before you two things,
life and death. Anong recommendation ng Diyos? Choose life. Praise the Lord. Pero kahit sinabi na ng Diyos kang Adam at saka kay Eva, huwag niyong kainin yan. Choose life. And yet they choose death. Pinili pa rin nila ang kamatayan. Kaya, therefore, sa buhay natin, let us have the sound mind. Huwag tayong madala sa takot. Yeah, sometimes people are thinking, why there are terrorists? Bakit may mga terrorists sa sanglibutang ito? What is their objective? What is their, we could say, yung gusto nilang mangyari? Bakit they will terrorize the whole world? Alam mo anong gusto nila? Bakit tiniterrorize nilang mga tao? So that nation or people might bend their knees before them and worship them and follow their program. Takutin nila. Yan yung si Satanas. Pero kung nandito ka sa Diyos, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kasi kung meron pang sound mind si Adam at si Eva, alam nila na ikamamatay nila, they ought not to take that fruit to be taken. Hindi nila yan kakainin if they have the sound mind. Kung hindi sila takot sa serpente, they ought not to listen from His words. Kaya ganun po sa buhay natin. Itong grasya na dumating sa buhay natin, let us grab this opportunity. Use it. Redeem the time. Use the time. Because the days are getting evil. You should know what the will of God is. Alam mo ano yung dapat, alamin mo ano yung kalooban ng Diyos para yun ang magawa natin. Ang kalooban ng Diyos, this is the things that He recommend. Yung bang nire-recommend niya sa atin, choose life, live in holiness and in righteousness all the days of your life, be thou faithful unto death, do not go and sin again. Yung mga inuutos ng Diyos, yun ang piliin natin. Praise the Lord! Oh. Tingnan mo yung biyaya ng Diyos, hindi basta-basta ito. Na although lahat nagkasala dahil naging repeaters ang mga tao. Alam mo yung repeater? You repeat such thing. Yung bang binalik mo yung isang bagay. Nung nagkasala si Adam at si Eva, ang mga tao, inulit nila. Sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Ang mga tao, inulit pa rin nila ang gawa ng mga Sodom people. Kaya, therefore, huwag tayong maging repeaters sa mga mali na mga nagpahamak sa kanila. Kung maging repeaters man tayo, let us repeat the footsteps of the righteous man. Yun ang i-repeat natin. Yun ang yung yapak ni Lord Jesus Christ, yun ang ating ulitin. Praise the Lord. Maraming mga personalities dito sa Bible which obtained salvation from their God because they obeyed God. Yun ang maging modelo natin. I-repeat natin lahat yun. Kaya nga sabi diyan sa Psalms, mark the perfect man because the end of that man is peace. Markahan mo yan. Tularan mo yan. Kaya ganun po. Kaya it is a matter of choice. Pagpili yan. Kaya piliin natin ng husto. Habang yung grasya ng Diyos nandito pa sa buhay po natin. Praise the Lord. O, ano yung grasya ng Diyos? Willing pa ang Diyos gagawa ng hakbang para ka mapatawad, para ka mabago, makapaghintay pa ang Diyos sa iyo para ikaw tumalikod sa kasalanan mo. Basahin natin yan. Romans 5:8. Praise the Lord. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yes. Habang nandyan tayo sa kasalanan, pinakamatayan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. For what purpose? That He might redeem us from the bondage of iniquity. So ibig sabihin yan, ginawa ng Diyos ang lahat para tayo maligtas. Habang nandyan pa yan, sige na, pumayag ka na. Tanggapin mo na ang grasya ng Diyos, hindi sa walang kabuluhan. Tanggapin mo ang grasya sa Diyos na makabuluhan para sa iyong kaligtasan.
Wala namang ibang purpose si Kristo, bakit siya nagpakatawan tao? Basa, 1 Peter 3:18. Praise the Lord. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Yes, just for the unjust, that he might bring us to God. Ngayon, if you are already just, you have to offer yourself to others who are unjust. Para naman sila ay maging just. Naging repeater, kumbaga pa. He laid down His life for us, we ought to lay down our lives for the others. Gusto ba ng Diyos na maging repeaters tayo sa Kanyang halimbawa na ipinakita sa atin? Praise the Lord! Hindi kayo maging repeaters tayo sa gawa ng mga masasama, sa gawa ng mga, alam mo, hindi basta-basta ngayon. Bakit? Kung si Satanas nagkukot ng verses sa Bible to deceive people, ganon din ngayon. Kaya nga isang effective masyado ginagamit niya, false Christ, false prophets, false teachers, false pastors, false leaders. Bakit? They are using the Word of God. Tingnan mo, merong pangyayari. Merong pamilya na Christian. Nagkaanak sila ng babae, kaso yung babae na-impluwensya sa pagkatumboy. So para sa kanila, kakahiya, Christian family tayo, tapos tumboy, which is against sa commandments ng Diyos, abominable and subject for damnation. So, dahil Christian sila, ang ginawa nila ngayon, hinahanapan nila ng lalaki yung anak nilang babae na tumboy, baka sakali, mabago. Wala silang ibang naisip, kundi yung anak ng pastor nila, ang inimbita nila na lalaki, na single. So nagkaroon sila ng special dinner. Ngayon, ang nag-opening prayer, yung ama. So sinali niya yung prayer, yung anak niya na tumboy na, Lord, liwanagan niyo yung isip niya. Bigyan niyo po siya ng banal na espiritu para sundin niya ang inyong kalooban. Sinali niya. Alam mo, after sa opening prayer sa pagkain, tumayo yung tumboy na anak. Nagalit sa ama. Sabi niya, huwag niyong pakialaman ang buhay ko. Buhay ko ito. Huwag kayong makialam. As a father na gustong mabago at maligtas ang anak, grabe yung kanyang kalungkutan. Grabe ang kalungkutan niya. Tapos, yung lalaki na inimbita nila na anak ng pastor nila, yun ang inutusan niya. Please, lumabas ka. Puntahan mo yung anak ko. Baka sakali pa, madala mo siya. Baka sakali pa, ma-inlove siya sa iyo. At makalimutan niya ang kanyang pagkatumboy. Sabi naman ng lalaki, ay nagkamali kayo na pumili ng lalaki para irito nyo sa inyong anak. Bakit pala? Kakasalin na ako Ay ganun ba? Congratulations! Kung ganun. Sino ang papangasawahin mo? Kapwa ko rin lalaki. Sino magkasal sa iyo? Ang tatay kong pastor. Anong bersikulo ang binasihan? Basa. Nagkukot din ng bersikulo. Romans. Sige. 15 verse 7. Yan yung pinandigan nila. Praise the Lord. Wherefore, receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Tanggapin nyo ang bawat isa. Katulad ni Kristo tumanggap sa atin. Kung yan ay bakla, tanggapin mo na. Pag yan ay tumboy, tanggapin mo na. Lunukin mo na yan. Tanggapin mo. Pag yan ay adulterer, tanggapin mo na yan. Lahat-lahat. Mabuti sana pag tanggap mo nagbago. Praise the Lord. Okay yan.
Ay kung hindi nagbago, anong sinabi sa Bible? If sinner entice you, consent. Huwag mo i-consent. Ang main purpose ni Kristo dito, to give us new creature. Baguhin tayo. Praise the Lord. From sin to righteousness. From darkness to light. From disobedience to obedience. Yun ang purpose ni Kristo. Yes, we will receive any person, but they must conform to the will of God. Hindi kay pagtanggap mo, nag-give ka ng consent, ang nangyari ngayon, you become partaker of their iniquities. Naging partaker ka kasi nagbigay ka ng consent at hindi mo sila binigyan ng warning na magbago sa kanilang buhay. Ngayon, nagsuporta ka sa kanila. Yung tatay niya, yun daw ang magkasal sa kanila. Gagamit din si Satanas ng salita ng Diyos. Iti-twist niya yan. Kaya mag-ingat po tayo. If that verse has no contradiction to the Holy Scripture, that is approved. But if that verse has contradiction, merong nag-contradict ba? Ay, hindi pwede. There must be something, a real meaning for that. Basahin natin. Proverbs 1:10. Sige po. Praise the Lord. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Yes. Hindi pwede na alam mo na disobedience yan. Alam mo na karumal-dumal yan. Tapos iko-konsinti mo. Malaking ano yon? Pagkakamali. Ano pa? Ephesians 5:11. Sa mga ganyan na pangyayari, anong dapat gagawin? Praise the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Yes. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kasi ang pagsaway, pag-ibig yan eh. Ang pagsaway, that is love of God. Praise the Lord. Anong purpose niyan? Para hindi ka tuluyan ng mapahamak sa walang hanggan. At maalis ka dyan sa iyong pagkakamali. Kaya itong grasya na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, let us use this. Gamitin natin ito. Kaya there are itong grasya ng Diyos, ginagamit din ito ng dyablo para ituro sa mga churches, para ang mga tao wala nang gagawin. Claim na lang ng grasya ng Diyos, claim na lang ng salvation ng Diyos, without the righteousness of God. Once you receive Christ, you are always saved. Once you are saved, you are always saved. Kahit paanong mangyari. Nakalagay naman dyan sa Bible, binayaran na lahat na yung kasalanan natin. Why we will do some works for that? Wala na, finish na eh. Sabi ng Diyos, it is finished eh. Grabe yung ano ni Satanas ngayon. Kaya basahin natin anong sinabi dyan. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yan. This is the difference of the sin and of the grace. Sinabi dyan, kung ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ibig sabihin yan, if sin is still found in your life, meaning to say, sin is reigning in your life, you are bound to die in the second death. Even so might grace reign through righteousness. Tingnan mo yung grace, nakakonect sa righteousness. Praise the Lord. So ibig sabihin yan, hindi pwede na mula ka sa kasalanan, napatawad ka ng Diyos, dumating ang grasya ng Diyos sa buhay mo para mayroon kang kaligtasan, and yet, you disregard the righteousness of God. Para yung sinabi na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaso ang mga tao ngayon, kaharian ng Diyos lang ang gusto nila, huwag yung righteousness ng Diyos. Kasi ayaw nilang masaway,
Ayaw nilang mahinto sa kasarapan ng buhay nila na mali naman. Alam niyo yung SEX, gift of God, but that is only exclusive for the couple. Praise the Lord. You will enjoy it. Lifetime with your husband and the wife. That's true. Huwag mong gamitin yan sa paglabas na dyan, that is already sinful in the eyes of God. At yan yung pakana ngayon ni Satanas sa sanglibutang ito. Matindi. Kaya sa buhay natin, let us not repeat the wickedness of the world, but rather, let us understand what the will of God is. Praise the Lord. Nakita niyo mga verses sa Bible dito about couple? Marami yan. Makita mo. Pero exclusive for the couple only. Praise the Lord. Oh. So, ibig sabihin yan, be careful. Mag-ingat po tayo. Huwag mag-easy-easy. Huwag mag-kumpiyansa. Be misled. Huwag tayo ma-misled sa katusoan ng masamang espiritu. So, grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Bakit? Dahil si Lord Jesus Christ yung nag-uphold sa obedience to God. Siya yung nag-uphold sa righteousness of God. Kaya, siya ang ating modelo na maliwanag para sundin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, i-claim na lang ba natin ang grace of God and let us just disregard the righteousness of God? No, you cannot. Kaya nga, grace, reign, hindi automatic unto eternal life. Meron kang dadaanan. Reign through righteousness before you will have eternal life. Hindi walang shortcut. Praise the Lord. Ano yung righteousness ng Diyos? Ang righteousness ng Diyos, hindi mo pwedeng i-mix yung unrighteousness at saka yung righteousness. Yung darkness at saka yung light. Hindi mo pwedeng i-mix yan. You cannot eat at the same time on David's table, at the same time on God's table. You cannot drink with the cup of the devil and with the cup of the living God. Hindi mo pwede yan. Kaya, therefore, merong tinatawag na transformation sa buhay natin. Praise the Lord! Basahin natin. Ano ang hatid ng totoo o tunay ng grasya ng Diyos sa atin? Maliban sa kaligtasan, meron siyang gustong iparating sa atin na pamumuhay. Basa, Titus 2:11 and 12. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us, hindi period yan. Yung men, tingnan nyo kung period ba yan. Hindi. Koma yan. Teaching us that denying ungodliness, i-deny mo na yan, walain mo na yan, and worldly lust, kung ano yung nakasanayan natin na mali pala, worldly lust, hinto na yan, talikda na yan. Tapos anong gusto niya? We should live soberly. Bakit? Bakit kailangan tayo maging sober? We are surrounded with evil environment. Napalibutan tayo sa innumerable evil. Imagine that. Napalibutan ka sa hindi mabibilang ng mga kasamaan sa sanglibutang ito. You need to be sober. Righteously, you have to observe righteousness. You have to observe the commandments of God. And godly, you must be godly. You must be like God. You must be follower of God. You must be obedient to God. You must be godly. When? Tomorrow? Afterwards? After death? No. Now, in this present. Pag sinabi mong present, that is now. Praise the Lord.
now, ngayon, in this present world, sa panahong ito. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin lagi yan. Yes, naghatid ng kaligtasan ang grasya ng Diyos, pero meron siyang tinuturo sa atin. Deny ungodliness, worldly lust, and you should live soberly. Ay, hindi. Kung hindi ka sober ngayon, nako, mag-open ka lang ng FB, ang daming dyan, kalaswaan. Punta ka ng downtown, dami mong makikita. Punta ka ng mall, dami mong makikita. So if you are not sober, you will be enticed with the lust of the flesh. Then you have a dirty mind already. If that dirty mind cannot be cleansed by the Word of God, kulang ka ng Word of God, hindi ka sober, hindi ka watchful, mag-accumulate yan, mag-create yan. Yung poison sa utak mo, pupunta yan sa puso mo. Pagpunta yan sa puso mo, then that's the time you will love to do it. Iniibig mo nang gagawin yung mga nakikita mong masamang environment. So if you love to do it, para kayong tumboy na tumayo, huwag niyo akong pakialaman. I love the life which I am living. Inibig ko yung buhay na, tingnan mo si Charis. Sino yan? Hindi si Charis, Si Pimpingko ba yan? Pampingko. Pimpingko. Yumaman talaga yan. Dahil sa kahanga-hanga ng kanyang boses. Let us talk about worldly talent. Nakarating siya kay Oprah. Nakajuwit niya si Gross. Joban? Si Celine Dion. Yan? Nakarating siya sa Amerika. Naging sikat siya. Kung sino-sino na yung nakasama sa... Yung The Prayer, yun ang paborito niyang pinapakanta sa kanya. Dahil sa haba ng pitch ng kanyang boses, and she can prolong it even to the exact counts na dapat mong i-reach. Hindi man nagpiyok o naging sikat siya. Ngayon, na-influensya man siya sa pagkatumboy. Pinili niya ngayong pagkatumboy. Ano ngayon? Nawala lahat. Ang dapat niyang natamo para sana ma-elevate yung buhay at pamilya niya. Ngayon, sobrang hirap na niya. And she's still. Anong pangalan niya ngayon? Jake Cyrus? Tignan mo yan. Grabe talaga. Merong nag-text sa akin si Pastora MJ, yung dating tumboy na bago. Ay, kung patigasan ng pagkatumboy. Kung makita nyo dati si Pastora MJ, yung tumboy pa siya, hindi ka maniwala ba na malambot yung puso? Talagang astig talaga yan. Laging nagmumotor, talagang boyish talaga yan. Hindi, kung magsalita yan, talagang siga yan eh. Kaya nga, tinagurian siyang pugi doon sa kanila. Noong nalambot na yung puso niya, dahil na-realize niya, ayaw niyang maimpyerno, nagsisi siya, nagpatuloy siya, nag-decide siya ngayon to be obedient to Christ. Until such time, she was called by God to serve Him as a pastora. Nag-message siya sa akin kanina, Pastor Chit, merong baptist na gustong magsimba ngayon dahil na-bless siya nung nakita niya ako ngayon. So, meaning to say, old friend niya ito. At alam nila, nakilala nila si MJ noon, tumboy. Nung nakita nila si Sister MJ, is no longer a T-bird, but she is a woman or lady, mahaba ang buhok, mahaba na ang palda, and naging pastora, na-bless siya. Praise the Lord. At sabi niya, mag-attend daw ngayon. Sabi ko, sige, paatinin mo. Tapos sabi niya, can she partake the Holy Communion? Sabi ko, if she is baptized in the holy place, she may. Pwede. Baptized po siya last March, pero hindi sa holy place. Sabi ko, explain to her, hindi pwede. Bakit? Maraming baptism na invalid. Kasi ang karamihan in baptism ngayon, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost.
Pero kung tingnan mo yung practice sa actual ng mga disciples, they only baptize in one name, in Jesus' name. So, pag in Jesus' name, carried ang Father, carried ang Son, carried ang Holy Ghost. Nalala niyo si Lord Jesus Christ? One of His name is Everlasting Father. Siya rin yan. Sino yung Father? God, the Creator. Anong nangyari sa God, the Creator? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Siya yun. Wala nang iba. Sabi ni Jesus Christ, okay, now, I am going back where I came from. But I will not leave you. I will send the Holy Ghost. Hindi ko kayo iwanan. Ipadala ko sa inyong Santong Espiritu o Banal na Espiritu. Siya din yun. You cannot fathom the power of God. Praise the Lord. So if the baptism were invalid, dapat matuto siya makinig sa katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Si Sister Pastora Diding, pastora yan siya eh. Ngayon, siguro sa hirap ng buhay, umanap ng trabaho, na naging amo niya, Sister Susan, si Brother Pubs, nadala niya dito sa Holy Place. Nagpabaptize siya dito sa Holy Place. After she realized that the baptism which she had before was invalid according to the Holy Scripture. See? Kaya, sa buhay natin, just stand for the truth para yung mga namulat sa pagkakamali, makita nila. This is the purpose bakit tayo liliwanag sa sanglibutang ito. Kaya manindigan po tayo ng buong puso. Praise the Lord. So, masaya-saya ni Pastora MJ by the grace of God, by the power of God. Kaya, ang importante sa buhay natin is the new creature, na mabago tayo lahat. If any man be in Christ, you will be a new creature. Pero hindi yung new creature na baliktad na dito kay pinanganak sa Holy Place, walang tinuro na masama. Tapos naging new creature ka. Ang mga kasamaan na hindi mo naranasan dito, yun ang in-apply mo. New creature din yun. Pero reverse. Di ba? Ang new creature from darkness to light. Wala ka pa sa Holy Place, nasa darkness ka. Pagdating mo sa Holy Place, naliwanagan ka, nabago yung buhay mo. Pero iba rin yung dito tayo na pinanganak sa Holy Place, wala kang natutunan na masamang environment. Pagkatapos, nung na-expose ka sa sanglibutang ito, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang inadapt mo sa buhay mo, that is also new creature. But it's different kind of new creature. It is reverse. Wag yun. Praise the Lord. Hindi dapat yun. Kaya, sa buhay natin, ang importante, new creature. That you must be transformed from I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be it transformed by the renewing of your mind. Baguhin mo yung isip mo na na-impluwensya sa maling pag-iisip at maling gawa. I-transform mo. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. Oh, this is good. This is the good which the Lord hath taught to me. I-prove mo yan. What is acceptable? Oh, this is the acceptable one. What is the perfect will of God? Oh, this is the perfect will of God. Yan yung i-prove natin. Praise the Lord. Sa buong sanglibutan ito. Kaya, it's not an easy, it's not a joke to enter into the kingdom of heaven, kasi ang pinakakalaban natin is ourselves. Yung sarili natin. That's why there is no other first requirement which Jesus Christ required to anyone, to everyone that would follow Him, but you deny first yourself. Deny first yourself. Take up your cross daily. Because as you deny yourself, you will be suffering persecution. All that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution.
Kaya nung nagbagong buhay si Sister MJ, naging pastora ngayon, naggalit yung girlfriend niya. Mag-suicide daw talaga. Alam mo, may naprehan ako, nag-suicide talaga. Ay hindi man napuruhan, na-hospitalize pa. Na-paralyze lang half body niya. Dinala ngayon doon sa San Juan pa kami nagsisimba. Doon pa ako na-assign sa Manila. Sabi ko, ma'am, nag-commit ka pala ng suicide? Opo. Ano palang ginawa mo? Nag-take ako ng overdose ng gamot. Nag-faint ako. Kaso, dinala ako sa hospital, na-revive ako, kaya itong half body ko ang naapektuhan, paralyzed lahat. Anong cause, ma'am, na nag-suicide ka? Hiniwalayan ako ng aking boyfriend na tumboy. O ibig sabihin niya, nung nagbagong buhay si Pastora MJ, galit na galit yung girlfriend niya na present, na hiniwalayan niya. You will be persecuted. Never mind. All that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Yung hindi makaunawa ng mga friends mo dati na kasabwat mo sa gawa na masama, sila yung gagamitin ng dyablo, habulin yung buhay mo na ibalik ka doon sa kanyang pinanggalingan. Kaya, be strong in the Lord. I-prove talaga natin what is good and acceptable and perfect will of God. So, i-renew na yung mind natin. I-set natin yung mind natin. And let us put on the new man. Suot na natin si Kristo Jesus. Praise the Lord. Ngayon, kung nagawa natin ang tama, kung nagawa natin ang katotohanan, kung nagawa natin ang righteousness, kung nagawa natin ang holiness, ano ngayon ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, hindi gawa natin yan. Because we let God reign in our lives. We let God work in our lives. We let His will to be done in our lives. But pertaining to ourselves, wala na tayo dyan. Praise the Lord. Kaya nga sabi ni Paul, yet not I. Basahin natin yan. Titus 3 verse 5. Praise the Lord. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yan, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Alam niyo yung regeneration? Patayin lahat ang population para magkaroon ng bagong silang na mga tao na maganda na ang turo sa kanila. Regeneration. Kaso, hindi pisikal ang pagpatay ng Diyos sa atin, or else, kawawa tayo. Pag pinatay tayo ng Diyos, nandyan pa sa kasalanan, para tayong hinulog lahat sa impyerno. Ang regeneration na ginawa ng Diyos, pinatay niya lahat ang ating nasanayan, nakagisnan, pinaniwalaan na mali, sinungaling, kasalanan, karumaldumal sa presensya ng Diyos. As we have done it out of our innocency, gusto ng Diyos, papatayin yon. Paano pagpatay yun? Tinuturuan tayo ng Diyos ng katotohanan that you might compare. Makita mo na kaagad yung mali mo. Then, God is teaching you, repent. And stop from doing it. Come and follow me. I will teach you what to do. I will teach you where to go. Ayan, pag sumusunod na tayo kay Lord Jesus, new creature na tayo. Praise the Lord. Bagong buhay na tayo. So, yun, mapuprove na natin yung acceptable unto the Lord. So, after receiving the grace of God, prove what is acceptable. Hindi kay, after receiving the grace of God, you are still showing and doing which is not acceptable. Last verse. Ephesians 5:10. Praise the Lord.
proving what is acceptable unto the Lord. Yan. Proving what is acceptable unto the Lord. Naalala niyo si Michael? Andun na sa kanggusan. Grabe yun. Grabe yung pag-struggle niya. Tagal na niyang tinatago. Sabi niya sa akin since ilang taon siya? 16 years old. Kasi nag-working student yan sa Manay. Ngayon, ang natirahan niya, maestro. Kaso, ang maestro na doon siya nag-work, at the same time, pinaaral siya. Ano ba? Yung gay, bakla. Doon siya ngayon na mold. Na-mold siya doon. Natutunan niya lahat. The way mag-talk, the way mag-walk, the way mag-act, lahat. Dinala niya yan. Hanggang nagtrabaho siya dito sa Kalinan. Doon na. In-apply na niya ang espiritu na pumasok sa kanya na hindi maganda. At dahil sa Word of God, sa pagpakinig-pakinig, hindi siya mapakali. Gusto niya i-confess sa akin, i-confide yung lahat ng nagawa niyang hindi tama. Meron naman nagsusulsol sa kanya, wag, nakakahiya, wag yan, mag-enjoy ka, mag-enjoy. Hanggang laging Word of God. Ano nangyari? 5 beses siyang palampas-lampas dyan sa opisina, dyan sa study room ko. Ikalima, pumasok na siya. Doon na, nanginginig na yung bibig niya. Sabi niya sa akin, Pastor Chit, meron akong i-confess sa iyo. Ano yon? Speak. Huwag kang mahiya. Close the door. No one can hear whatever conversation magkaroon tayo dito. Confide niya lahat. Pag confide niya, pinarihan ko siya dito. Sabi ko, mapalad ka. You confess it and you forsake it. Nag-testimony siya. Siya na nag-testimony sa sarili niya. In-acknowledge niya na siya dating bakla. Nagtuto siya ngayon ng music dito. Na-assign na siya ngayon sa Kanggusan as assistant ni Pastor Richard. Ang kulang na lang sa kanya na hindi pa nabago yung paglakad niya, minsan magkamali pa. Maganon pa. Oo. Kaya sabi ni Sir Joy, ikaw Michael, mag-attend ka ng choir, tapos mula doon maglakad ka para nga magkinding-kinding. Hindi ka pasado. Eh anong sabihin ng mga tao? Yan mo ng bani ng ano yan? O kawayan para... Pero at least he confessed. He acknowledged. And he is willing. Praise the Lord. Whatever gradual change sa buhay niya, huwag mo siyang hamakin. Huwag mo siyang tawanan. But rather, help him. Praise the Lord. Kasi nag-i-strive na siya eh. Naano na niya eh. Nabunyag na niya yung kadiliman ng Diablo. Ang lumiwanag na yung isip tsaka puso niya. Then praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Kaya pag meron akong devotional, una yan dito sa chatting room natin. Mag-praise the Lord kagad yan. Pagtingin ko, oy, si Michael ito. So, salamat po. Kaya, use the grace of God. Not by and by, but at this present time. What will you apply? Teaching us to deny ungodliness, worldliness, and we should live soberly, righteously, godly in this present world. Yan ang grasya ng Diyos. Yan yung price na binuhos niya ang kanyang dugo para sa atin, para lang tayo maligtas sa grasya ng Diyos. Praise the Lord! Magsitayo pang lahat.